Hindi ba't ako na nga ang namatay na? Hindi ito ang aking suot na damit. Sino ang nagkukunwaring espiritu dito? Ang unang emperador ng Qin Shi Huang Yingzheng, ay naghari ng 11 taon. Nagbigay siya ng 11 emperador na perlas. Emperador na perlas. Lahat ng emperador ng tunay na dinastyang Han sa China. Mangyaring makipagkita sa iba pang mga emperador sa lalong madaling panahon. Sa bawat pagkikita at pagkilala sa isang emperador, parehong panig ay maaaring magdagdag ng bilang ng mga hiyas ng emperador mula sa isa't isa. Pupunta ako upang hanapin sila. Mabuhay ng isa pang buhay. Kumita. Ang Yuxuanzong ay tumatanggap ng mga bagong estudyante. Lahat ng mga batang wala pang 12 taong gulang. Lahat ay pwedeng sumali sa pagsusulit. Ganito pala ang mga malibog na tao. Sino ka ba? Huwag makialam. Hindi naman kita pinapansin. Kung may lakas ka, sabihin mo ulit. Hoy! Sa tingin ko, hindi kayo mga lokal na taga rito sa suot nyo. Bakit ka nagsasalita ng ganito dito? Wow! Ikaw ba yun? Leslie, magbigay galang sa akin. Ibigay ang pangalan mo. Ang laki ng kapangyarihan mong maghari. Aatubili ka bang magbigay galang sa akin? Natatakot ako na hindi mo kayanin. Ikaw. Ikaw ang unang emperador. Tama. Ikaw naman. Ang unang emperador ng Han, Liu Bang. Matagumpay na nakipagkita kay Liu Bang. Dagdagan ang 7 emperador na perlas. 18 piraso ng emperador na perlas. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Ano ang ibig sabihin ng unang emperador ng Han? Ginoo Zeng. Huwag kang magalit, Ginoo Zeng. Makinig ka sa akin, ipapaliwanag ko. Si Zhao Gao ay nagutos. Napapatayin si Fusu. Si Hu Hai ay umakyat sa trono. Ang buong mundo ay nagulo. Maraming mga bayani ang nag-alsa. Nawala ng bansa ang dakilang Qin. Walang katwiran ang matandang pamilya ni Liu. Pagsasamahin ang buong mundo. Itatatag ang dakilang Han. Si Zhengji. Pasensya na kanina. Mahigit 200 tao. Saan ko alam? Saktong nakatagpo kita. Anong klaseng lugar ito? Sa wakas may sistema na. Sa wakas may sistema na. Sa mapa, daang-daan ang mga emperador na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng langit at lupa. At malapit kay Yingzheng, isang pulang tuldok ang papalapit sa kanya. Sino kaya iyon? Ito ang batong ito na aming nakuha. Kung gusto ng nakatatanda, maari mong kunin, walang problema. Kinuha ko na ang mga bagay ninyo. Kayo, maghihiganti ba kayo para sa akin? Hindi. Pero hindi ako naniniwala. Para maiwasan na sabihin ninyo sa iba, ang tungkol sa mga nasa likod ninyo. Kaya't ako. Grabe. Akala ko patay na talaga. Palang pwedeng mabuhay ulit pala. Patay na. Gastos ng 100 emperador na perlas. Pwedeng pumili ng kahit anong lugar para magbalik buhay agad. Kung hindi gagamitin ang emperador na perlas, mapupunta ka sa 9 days paradise. Mundo ng pagsasanay sa mga Diyos na ang mahihina ay kinakain ng mga malalakas. Ngayon, naranasan ko na. Ngunit naitala kita. Nagtayo tayo ng hidwaan. Kailangan ng 100 imperial na perlas para mabuhay muli. Wala tayong ganoong karami. Hindi ba sinabi ng maliit na emperador na maaari pang pumasok sa tinatawag na 9 na araw na paraiso? Libre ito. Saan ito? 9-day paradise. Yung sinabi ni Little Emperor. Tumatakbo na. Anong bagay ito? Bakit mas mabilis itong tumakbo kaysa sa atin? Paano kung malalaman? Maghiwalay tayo. Ikaw. Ikalawang henerasyon. Ang sakit ng pagkamatay mo. Sandali. Mabubuhay ka ulit agad. May tao. Tumigil ka. Wala nang pera ang matanda para uminom. Bigyan mo ako ng konti. Wala akong anumang nasa akin. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong inspeksyonin. Ipalabas mo ang tao mo. Ako mag-isa lang ay sapat na. New Wu. Makipaglaban ka sa kanya. Sa pamamagitan ng galing sa pakikipaglaban. Hindi kailangan ng tunay na enerhiya.
Naiintindihan mo na ba? Magaling ang galing. At gwapo pa. Ayos, ayos. Sino ka? Bakit ka nakatulala? Buhatin mo. CJ, ano ba talaga ang gusto ninyo? Sabi ko na, gagawin akong asawa ng pinuno. Ako ang emperador ng Tang. Li Shimin, kung may lakas ka, patayin mo ako. Mahal na emperador. Akala ko ba gusto mo itong laruin? Ako po si Ying Fi. Umalis ka na. Ikaw magnanakaw. Yuk Xuanzong. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Kamusta, kamusta? Ako si Liu Bang. Nandito kami upang maghanap ng tao mula sa inyong sekta. Maghanap ng tao. Ito ba ay isang disipulo mula sa aming sekta? Hindi ko alam. Dumating na siya. Ginoo. Kayo ba iyon? Sanggol. Ibigay ang inyong pangalan. Ako si Liu Gong. Ikatlong emperador ng Han. Mayroon akong 4 na hiyas ng emperador. Kayo, ikatalawang emperador. Dahil sa isang 7 taong gulang na bata. Hindi masyadong matatag ang dinastyang Han ah. Hindi ba't ang aking dakilang Han ay katulad ng dakilang Qin? Maikli ang buhay at mawawala. Matagumpay na nakipagtagpo kay Liu Gong. Nagdagdag ng 4 na perlas ng emperador. May balance na 22 piraso. Nakaabot na ang yugto ng pagkikita ng 3. Na-unlock ang aklat ng mga kasanayan at pansamantalang kakayahan. Mahal na lolo. Mabait na apo. Aking mahal na apo. Huhay. Mabuti pang magdasal ka. Huwag mong hayaang madali kitang matagpuan. Ito na yun. Hoy, nasaan kayo? Sumunod kami sa'yo buong daan. Sino ka? Bakit ka pupunta sa aking mundo ng demonyo? Pasensya, nagkakaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Bawiin mo. Sa parehong oras, malapit sa isa pang pinto ng langit. Swerte mo talaga. Binibigay namin sa'yo ang buhay mo. Kung susubukan mong pumasok sa aming demonyong teritoryo ulit, wala nang ganitong swerte. Ginoo. Baka siya na ang dream sister na sinabi ng bata. Kapit lang kayo. Hintayin niyo ako. 12 antas. 9 na araw ng pag-ulit. Makakalabas ba si Nawang Mang at ang iba pa mula sa impyernong paraisong ito? At makahanap ng daan patungo sa buhay. Tumakbo. Umakyat sa pader ng bato. Mang, hindi ko na kayang magtagal. Ah! Muli. Bumalik na naman. 2 araw na akong walang pagkain. Gusto mo bang kumain? Naisip ko. Ay naku, nadulas ko nang hindi sinasadya. Huwag kang mag-alala. Ay naku. Muling nadulas ako nang hindi sinasadya. Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi madaling makakuha ng pagkain. Bawat butil ay galing sa hirap. Huwag mo namang sayangin ang pagkain. Bakit hindi mo pa ito kunin at kainin? Ay! Kanina, hindi mo ba sinabi na hindi ka mapili? Ha 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 ha! Iwan mo na lang sa sarili mo. Hawakan mo siya. Patay. Patay na lang, hayaan na. Kainin mo. Tumigil ka. Sino kayo? Gusto niyo makialam? Amang hari. Siya ay anak ko. Bakit mo siya ginaganyan, Ginoo?
Akala ko ay ang ama ng tanga na ito ang dumating. Hoy! Tanga Lay! Ninakaw ng anak mo ang aking kamatis. Sinaktan ko siya bilang parusa. Hindi ba labis iyon? Bumubula ka. Nagsisinungaling siya. Hindi ninakaw ng anak ko ang kamote niya. Ako lang ang pwedeng magparusa sa anak ko. Wala kang karapatang. Lesiu. Anak mangmang, ano ang matatakot? Ako mismo ang mag-aayos sa kanya. Maghanap ka ng kamatayan. Iyan ay isang eksperto sa martial arts. Mas maganda pa ito. Maliit na emperador, 10 perlas. Gusto kong makamit ang antas ng dakilang manggagamot. Ginoo. Siya ay nasa antas siyam na pinakamataas na dakilang manggagamot. Tatay Yang. Patayin sila. Kunin mo ang pamamaraan ng pagsasanay. Aking pinuno. Makinig sa utos. Lupa at langit. Ika na. Ikaw, nais mo bang patayin ako? Ang tatay ko ay isang malakas na tao sa Xuanning Realm. Pinapahanap kita ng pangalan. Gusto kong malaman kung sino talaga ang pinatay ko. Ying kaibigan. Ito. Ilibing sila. Pumunta sa pamilya Lin. Patayin ang ilan sa kanila. Lumabas ka dito. Ako ito. Pinatay mo ang anak ko. Kaya't papatayin ko ang anak mo. Para maranasan mo rin ang sakit ng mawalan ng anak. Patayin mo. Tatay, ako ang tunay mong anak ah. Hindi mo dapat gawin ito. Ikaw. Tatay. Siya ang pumatay sa anak. Walang anuman. Ikaw. Mamatay ka. Siyam na espadang kaalaman. Medyo interesante. Ah, ikaw. Ikaw ay nasa kalagayan ng langit. Ako ang magbibigay. Ako ang magbibigay. Makinig sa utos. Hindi. Gusto mong tumakbo. Pag-alis ni Ginoo Zeng, mukhang mapaparam ang angkan ng Lin. Kagagaling lang ng tatay ko, halos isusubo na niya ako. Hi kailangan mong maintindihan ang tatay mo. Sinasabi nila na kung ayaw mong mawalan ng anak, hindi ka pwedeng mag-alala. Pero ako ang kanyang tunay na anak. Paano naman pwedeng ganito kabilis? Lolo. Lolo, tulungan mo ako. Bakit ang ingay? Lolo. May tao na gustong puksain ang pamilya ko, ang Lin. Sino ang sobrang tapang? Ako ito. Sino ka? Sino ang pumatay sa'yo? Bata na may kayabangan. Ikaw ay nasa antas ng langit. Ako ang mag-uutos sa iyo. Matanda. Nakatatanda. Magandang ani. Mahigit 100 espiritual na bato. At mayroon pang mga kasanayan. Bakit hindi pa rin bumabalik si Zeng? Zeng, kumusta? Nagawa na. Ang matandang tagapag-alaga ng pamilya Lin ay nasa kalagayan ng espiritu ng lupa. At ano ngayon? Sa wakas narito na. Nasa lugar siguro si Second. Kakain lang at aalis na. 2 araw na akong walang kain. Sana hindi ako mabigo sa kantina ng Yuxuanzong. Ginoo, baka nagkamali kayo ng tao. Ako si Wang Ni. Kilala niyo ang kuya ko, si Wang Chao. Wang Chao. Wang Ni. Wang Mang. Chao ni Mang. Ang 3 kapatid ko ay Chao, Ni at Mang. Mga ilusyon lang ang lahat. Naging ganito na ako, Ginoong Dao. Isa na namang nababaliw.
Ang mga tao sa mundo ng pagsasanay sa immortalidad. Hindi maganda ang iyong mental na katatagan. Bobo. Nandito ka pala. Ikaw na naman. Naghahanap na ako sa iyo. Nasaan ang kantina? Kumain muna tayo. Hindi mo man lang masabi na namimiss mo ako. Naisip ko na. Naisip ko na ang kantina. Ikaw si Wang Mang. Sa hinaharap, nakilala ni Wang Mang si Emperor Gaozu. Napaka-makapangyarihan ni Gaozu. Sa makalipas na libu-libong taon, huwag masyadong magpapansin. Sa paghihiganti sa pag-aagaw ng Han. Pagsasara ng araw. Tio Liu, inanyayahan niya tayong kumain. Kumain muna bago makipaglaban. Matagumpay na nakipagtagpo kay Liu Bang. Nagdagdag ng 7 perlas ng lupa. Natitirang 32 perlas, kabuang 832. Mataas na ninuno. Ito ay para sa iyong paggalang. 34 pirasong perlas. Wala na tayong hidwaan. Mabuti at nakakaintindi ka. Nandyan na ang hangganan ng hilagang rehiyon. Chiji, saan tayo pupunta? Maghahanap tayo ng 2 tao. Maghanap ng tao. Kuya Che, hindi ka ba pumunta dito para hanapin ang asawa? Wala naman akong dala na bride price. Tumahimik ka, Laoli. Mas mabuti pang huwag ka nang magsalita. Hindi kayo pwedeng pumasok. Wala ang may-ari. Old Jew, hindi naman ako dito para agawin ang may-ari mo. Nandito ako para maghanap ng tao. Bumukas ka, bumukas ka. Hindi pwede. Sabi ng may-ari, bawal ang mga dayuhan na pumasok. Ang tagapangasiwa na ito, hindi talaga kami masamang tao. Tingnan mo, parang masama ba ako? Parang siya. Ako. Apo Du. Papasukin na sila. Ikaw si Liu Xiu. Matagal na tayong nagkakilala. Sabihin mo na, anong mga bagay-bagay? Sire, tingnan mo ito. Ikaw ay isang tagapaglakbay sa oras. Galing ka sa hinaharap 2,000 taon mula ngayon. Kumusta? Ang galing, no? Ganito lang ang reaksyon mo. Tiyak na malaking tulong si Mang Fifi. Na-verify na namin itong listahan. Halos tama na. Kaya ikaw yung si Wang Mang na nag-alsasahan. Akala lang, lahat ito ay isang pagkakaintindihan. Napilitan lang ako, at nakipag-ayos na ako kay Han Gaozu. Nag-transfer ako ng 34 na perlas ng emperador. CJ, walang sama ng loob sa nakaraan. Sabihin mo na, bakit mo ako pinuntahan? Gusto kong gamitin ito, para makakuha ng ibang teritoryo. Ang batong ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tinatawag na Xianling Stone. Gawa ng Little Emperor. Isang piraso na kayang palitan ng 10,000 tael ng ginto. Gaano kalaki ang kailangan mo? Hindi na masyado. Sakto lang sa loob ng 100 milya. Nakuha. Ngunit kailangan mo munang tulungan ako. Anong tulong? Nagbebenta ng talento, hindi ng katawan Ginoo. May isang matandang lalaki sa labas. Sabi niya, hinahanap si Wang Mang. Narito na ang matagal ng kakilala. Sir, pwede bang gamitin ang teritoryo mo? Wang Mang, totoo ngang hindi ka namatay. Mahal na nakatatanda. Mali na naman ang pagkakakilala ninyo. Ako si Wang Ni. Patay na ang kapatid kong si Wang Chao. Huwag kang magmalaki. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang takot. Nagmamalupit ka sa aking teritoryo. Tinanong mo ba ako? Wuguang. Itong matandang ito. Sinundan ako ng buong daan. Tapos na rin ang gulo. Haha. Magaling si Xur. Mula ngayon, sasama na ako sa'yo. Huwag mo akong tawaging Xur. CJ, Xur. Walang problema, Xur. Sabihin mo na, ano ba talaga ang balak mo sa teritoryo? Magtatayo ng sekta. Tawagin itong Mangzong. Sa oras na iyon, gusto kitang gawing pangunahing matanda. CJ. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Sige, pero ayokong maging katulong. Tulungan mo akong gumawa ng listahan ng mga emperador mula sa iba't ibang dinastya.
Mas detalyado, mas mabuti. Ganun lang. Bakit hindi mo sinabi agad? Nagawa ko na. Kasama na si Puyi ng dinastyang Qing. Sa kabuuan, mayroong 231 emperador. Kasama sina Cao Cao at si Mai. Kumpleto ang 23 tao. Li Zai, sigurado ka ba dito? Matagal na tayong naglalakad. Sabi ng may-ari ng tavern. Si Li Shiminantang ay nasa Longzhai sa Jikthi. Dapat mali ang lokasyon. Bakit ito ay pugad ng mga bandido? Alam ko ba? Huminto ka. Sino ka? Mali. Maling akala. Nandito kami para maghanap ng tao. Maghanap ng tao. Sino ang hinahanap? Li Shai. Li Shimin. Sino yan? Tapos na. Hindi ka nila kilala, tatay mo. Huwag ka nang magsalita. Nagmamasid. Ibind mo muna, saka na tayo mag-usap. Dalhin ito pabalik para makita ang pinuno. Pinuno. Nahuli ang 2 espiya. Anong espiya? Amang emperador. Amang emperador. Sino ito? Kanyang anak. Tumayo ka at makipag-usap. Li Zai. Paano mo nahanap ang mga ito? Anak. Nagtanong-tanong ako sa daan. Matagumpay na nakipagtagpo kay Li Zai. Nagdagdag ng 34 na piraso ng lupa. May natitirang 69 na piraso, kabuang 869 na piraso ng imperial. Yun. Siyang kasama ko siya. Ako si Yuan Xu. Siya ang emperador Xiaoming ng Northern Wei. Alaynan. Sabihin mo, anong nangyari sa ibabang mundo? Amang emperador. Nang umalis ka, ang dinastyang Tang, maraming nangyari. Sabihin mo ang mahalaga. Si Wu Minyang ay naging emperador. Ano nang sinabi mo? Ama, wag po kayong magalit. Ako po, anak ninyo. Ako rin po ay nalaman lang ito kamakailan. Emperador Taizong. Pahintulot po, may sasabihin lang ako. Magaling din talaga ang emperatrice. Ituloy mo. Ako po, sa aking katandaan, ay naging malabo na ang isipan. Pinaasa si Wu Minyang na makilahok sa pamahalaan. Sa huli, nakuha niya ang kaharian ng Litang. Iyan na, ikaw ang pinili ko. Amang emperor. Ano ang pinag-uusapan doon? Ang tagal na. Hindi ko alam. Parang anak iyon ng tao. Anak. Kawili-wili. Tara, pasukin natin. Oy, Lilang. May bisita nga. Sino siya? Di ko alam. Siguro ikaw ang inaasawa mo. Ano? Siya si Tang Ying. Ang Hidden Dragon Village. Ang pinuno. Magandang araw, Ginoong Tang. Anong tawag dito, Ginoong Tang? Tawagin mo akong inang. Ano? Bakit? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Bilang isang Ginoong Tang, hindi ba ako pwedeng makipagkita sa mga bisita? Huwag kang magulo. New Wu. Sabihin mo, ako ba ang malaking boss? Ikaw ang malaking boss. Kailangan bang pakinggan ang sinasabi niya? Kailangan ding pakinggan ang sinasabi ng pinuno, di ba? Ikaw, huwag siyang pansinin. Tungkol sa seryosong usapan. 5 base. Gaano karami ang alam ninyo? Amang hari. Ito ang mapa ng distribusyon ng mga base na iginuhit ni Wang Mang. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, ang gitnang base ang may pinakamababang tao. Kailangan nating palawakin ang kapangyarihan. At akitin ang mas maraming emperador dito. Simula ngayon, ang Yinlongzhai ay opisyal ng papangalan ng Yinlong Shanshuang. Dito tayo, magtatayo ng isang tunay na base. Sundin ang utos ng pinuno ng nayon. Ano ang pinag-uusapan nila? Parang, nagbabago ng pangalan. Tinanong ba nila ako? Sige na, hayaan mo na silang magulo. Basta, sila naman ay akin. Nandito na tayong lahat. Ang mapa na ito ay aking iginuhit batay sa mga panganib ng lupain. Sa kasalukuyan, ang dinastyang may pinakamalawak na saklaw sa gitnang rehiyon ay tinatawag na Dinastyang Dali. Nasa 9 na kurba tayong bundok, nasa gitna ng inland ng Dali. At halos ito ang sentro ng distribusyon ng lahat ng pulang tuldok. Leader ng baryo, sabi mo kanina, dali. Hindi dali na malaking prutas. Akala ko prutas na pier yun. Yung Lisa Dalim. Kaya nagbubunga ba ito ng peras?
Sa loob lamang ng dinastyang Dali, ay may daan-daang pulang tuldok. Sa hilaga ng Dali ang Biu Kingdom. Doon 3 tao na ang nagtipon. Sa silangan ng Dali ang Donglin Kingdom. 4 na tao ang nagtipon. Sa timog ng Dali ang Chansu City. 3 rin. Kasama tayo. Sa ngayon 3 tao na ang nagkita. 4 lang ang nagkakalat. Tama. Ngunit bago ang gabi ngayon, kami pa rin ang may pinakamaliit na bilang. Ngayon tayo na ang pinakamarami. Dahil nadagdagan tayo ng 2. Naririnig nyo ba? Kami si Mijan. Tama. Pero may isang bagay pa. Dito. May isang pulang tuldok. Nakatutok ako ng higit sa 10 araw. Hindi pa rin kumikilos. Baka isang batang emperador. Kung bata man. Posible ring natrap siya. Kahit na lalaki. Walang awa ang banal na bundok. Kung ganun nga. Hinding-hindi na siya buhay. Nandyan pa rin yung pulang tuldok. Anong ibig sabihin yan? Ito ay may kinalaman sa internal na usapin ng litang ko. Hindi pwedeng pag-usapan dito. Kayo lahat, pakisama ninyo ako sa huling dambana. Hayaan ninyo akong ipaliwanag ng mas detalyado. Mukhang nakalimutan ninyo ang isang tao. May isa tayong empress dito. Mei Niang. Mei Niang. Ang ganda ng pangalang ito. Siya ang asawa mo. Asawa niya. Siya rin ang kumuha ng kaharian ng litang sa akin. Wu Zishan. Sandali. Ang manugang ay kinuha ang kaharian ng kanyang biyenan. Mas nakakakilig ito kaysa sa mga bagay sa bahay namin. Anong sinabi mo? Wala. Wala akong sinabi. Pinakaboring na bahay ito. Naging emperador ako sa loob ng 27 araw at agad akong pinatalsik. Walang kahit anong nakakakilig. Ano sa tingin mo? Siya kaya? Aking anak. Hindi ko alam. Kahit sino pa siya. Kailangan nating makita ito ng ating mga mata. Panginoon ng baryo, mag-isip-isip ka muna. Mapanganib ang sanggusyan. Ganito ba lagi ang tatay mo magpahira? Mas mahinahon na iyon. Hindi pa ngayon. Pagkatapos kong umakyat sa realm ng pagsasanay, saka na ako pupunta, hindi pa huli. Realm ng pagsasanay. Naghihintay sa'yo. Ha? Lalaki. Kapatid na Cheng. Yung babae. Hinahabol lang ng aso. Hindi naman siguro. Tulong. May tao ba? Swande. Naiintindihan. Huwag kang matakot, babae. Dito sa likod ko. Marami. Salamat. Ito ay hindi karaniwang aso. Ito ay tumatawag sa kanyang amo. 3. Maaari bang bilisan ang pagpatay sa halimaw na ito? May malaking gantimpala. 10,000 piraso ng ginto. 10,000 piraso ng ginto. Magandang negosyo ito. Hindi tayo kapos sa pera. Hindi kulang sa pera. Hindi kulang sa ginto. Hindi ka kulang, ako ang kulang. Wala nang oras. Kapag dumating na ang may-ari nito, talagang hindi na makakatakas. Ano man ang gusto ninyo, ayos lang. Malakas na kapangyarihan ng albularyo. Sapat ba ito? Sobrang sapat. Ang asong ito ay nasa rurok lang ng antas ng ling. Kayang-kaya ng isang dakilang ling master. Kuya Che, bibili ka ba ng lakas? Tamang-tama. Subukan natin ang antas ng Tianling. Ano ang tunay na kapangyarihan nito? Bawas ng 100 imperial na perlas. 10 antas ng langit na espiritu. Limitado sa 1 oras. Ang presensya na ito. Naku! Ito ang langit na espiritu. Espiritu ng digmaan. Wu Ye. Inutusan ng emperador na samahan ang prinsesa. Wu Ye. Alam ko na ayaw mo rin, di ba? Pakawalan mo na ako. Alam ng huli na sundin ang utos ng emperador. Prinsesa, mangyaring sumama ka sa akin pabalik. Saan dadalhin ang prinsesa? Sa hilagang disyerto. Para sa kasal. Kung para sa kasal. Siya. Hindi ninyo siya maaalis. Langit na espiritu.
Bumalik. Medyo interesante na ito. Mabangis naman dirigma sa larangan. Pero ginagamit para sa pagpapakasal. Sayang. Pagsasama sa mga barbaro. Kusang bumagsak. Natalo ako. Tumayo ka. Wala tayong sama ng loob. Ikaw, ang ganda. Kapangyarihan ni Che. Maraming salamat, Haring Gu. Itong mga baliw na aso. Hinabol nila ako ng 3 araw at gabi. Kung hindi, ibigay niyo sa kanila to. Tumakbo kayo. Bakit hindi na kayo tumatakbo? Ako ang magbibigay. Ako ang magbibigay sa inyo. Lahat sa inyo. Huli na. Ang gusto namin ay ang buhay mo. Ilang malalaking lalaki ang nananakit sa isa. Ganyan lang ang kakayahan ng inyong magic code. Ibalik niyo sa akin. Ikaw ay Wang Mang, ng bagong dinastiya. At ikaw, Li Longji, ng dakilang Tang. Ito ay ang matagumpay na pagkikita kay Wang Mang. Bawat isa ay nagdagdag ng 14 na perlas ng emperador. Tara na, Jedge. Dalhin kita upang makakita ng mundo. Jedge. CJ. Mamatay. Iyan lang ang kakayahan mo, sige. CJ. Ikaw ay Wang Mang, ng bagong dinastiya. Nakipagtagpo kay Wang Mang ng matagumpay. Bawat isa ay dagdagan ng 14 na Imperial PL sa account. Lao Zhu. Sa wakas nakita rin kita. Si Zhao Kuangin ay nasa jury paradise. Nakikipagbakbakan siya kay Yin Hu doon. Gusto mo bang sumama at maglaro rin? Lao Zhu. Magkakilala ba talaga tayo ng ganoon ka-close? Bakit naman hindi tayo magkakilala? Pareho tayong emperador. Magkasunod pa nga. At saka, ayaw mo bang makita si Zudi mo? Nasa akin siya. Sige, pupunta ako. Natakot ba naman ako sa hayop na iyon? Pumasok na kapag namatay na. Mag-alala ka. Pagkaraan ng 9 na araw. Isa na namang matapang. Seryoso ka talaga. Dumarating si Zhu Chongba. Ito ang paraiso ng 9 na araw. Naku, nasaan ang iyong kakayahan? Ika-17 na ito. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. May progreso na naman. Patay. Ganyan lang ang kakayahan mo. Ulit. Si Lao Zhu. Dito. Bakit ka nakatitig? Tumakbo na. Dito. Hindi mo kailangan ng kapangyarihan. Kapag nahawakan ng bakal na bola, patay ka na. Patay ka na, buhayin ka, tumakbo ulit. Kaya anong ginagawa natin dito? Naiintindihan ko na. Ang susi ni In Hami ay unang dumaan si Zishu. Kumbaga, hindi ka pa rin maintindihan. Kahit sabihin mo pa. Para na tayong nakapasok sa isang nakawan. Sa dibdib. Tuwing natamaan sa dibdib. Ito ay ganun pala. Kagamitan. Sumabog. Ibigay mo sa akin. Humiga ka. Integer, maganda. Nakalabas ang misteryosong sandata. Tumawid sa sapa na ito. Nandoon na ang teritoryo ng banal na guni. Hindi nila pinapayagan ang mga lalaki. Kaya't ako ang dapat kumilos. Hintayin mo. Pupuntahan ko at lolokohin ang batang iyon. Tandaan mo.
Ano man ang makita mo. Huwag magalit. Hindi ka nakikilala ng anak mong babae. Naiintindihan ko. Tingnan mo ng mabuti. Ang mga diwata ng banal na bundok. Si Qiangi, Tangying, ang asawa ng pinuno ng Yinlong Village, ay humihiling na makipagkita. Hindi tumatanggap ng mga lalaki ang banal na bundok. Kayo ay lumampas na sa hangganan. Agad na umalis. Ate Xiangyu, hindi kami nandito para magulo. Gusto lang naming makakita ng isang tao. Isang buwan na ang nakalipas. Nakita niyo ba ang isang batang babae? Tama, may ganitong tao. Ngunit siya ay naging bahagi ng aking banal na bundok. Wala na siyang kaugnayan sa mundong ito. Siya, hindi siya tatanggi, di ba? Walang pagmamadali. Tingnan muna kung epektibo ang mga hakbang ni Wang Mang. Mahal na Diyosa, tingnan mo ang bagay na ito. Isang piraso ng espiritual na bato. Makikita ang batang babae ng isang beses. Sapat na ang isang sandali. Napakagandang batong espiritu. Anong sekta kayo? Dagdagan ng 2 piraso. Tay, hindi na marami ang batong espiritu natin. Ngunit siya lamang ang pwedeng dumaan. Sige na. Salamat, Ate Xiangyu. Yuan Xu. Nandyan lang ang anak mo. Yung 2 Xianling stone na ibinigay ko sa'yo kanina. Ay ang iyong pusta. Lije. Tara na. Ate, dadalhin kita para makita ang anak mo. Nanghihina ang mga binti ko. Siya. Siya ang anak mo. Karapat-dapat ka bang maging ama nito? Ako. Ate Xiangyu. Narito ang 2 bato ng espiritu. Pwede ba? Hayaan siyang yakapin ang bata. CJ. Ngunit huwag masira ang patakaran. Lumapit ka at kunin. Tangyuan. Tangyuan. Dumating na ang tatay. Itong masamang bata. Marunong talagang mang-aliw ng bata. Ang batang ito ay mabait. Anong pangalan niya? Tangyuan. Ang palayaw niya ay Tangyuan. Lang. Kakaiba, ang ganda ng pagkakasabi mo, Saksiyan Gujayjay. Bakit? Naghahanap ng tao. Tumahimik ka. Ha ha ha. Sandali lang. Itong bata. Ano ang balak niyo dalhin siya? Sa ngayon, hindi namin siya maaalagaan. Gusto naming humiling sa Santo Guni na siya'y alagaan. 10 piraso ng Xianing Stone bawat taon bilang suporta. Hanggang sa araw na kukunin namin siya. Paano? 10 taon mula ngayon. Kung hindi kayo darating, siya ay opisyal na magiging bahagi ng aming banal na gusyan. Tiyak. Siguradong darating tayo. Lao Sanliu, pumunta ka rito tingnan. Anong nangyari, Bro Zeng? May natuklasan na kaming yaman. Mas mahalaga pa kaysa yaman. Yung sa silangan, may nakapwesto na. Ang nangunguna ay si Liu Heng. Medyo may pag-asa pa naman ang anak ko. Sa manor ni Liu Xiu sa timog. Sa kampo ni Cao Cao sa kanluran. Sa kampo ni Liu Che sa hilaga. Sa kampo ni Li Shimin sa gitna. 5 lugar, 5 tao, bawat isa ay may sarili. Walang nananalo sa isa't isa. 5 posisyon, 5 grupo. Hindi natin namamalayan na nakapaglatag na tayo ng ganitong malaking plano. Kaya ngayon tayo ay sila ang pabrika. Tumahimik ka. Napansin mo ba na si Li Shimin ay nasa pinakamagandang posisyon? Nasa gitna, nakakonekta sa 4 na direksyon. Maari siyang umatake o umatras. Si Li Shimin ay isang mahusay na general. At isa ring general na hindi masyadong nakikialam. Tingnan mo, hindi siya pumipili ng panig. At hindi rin siya nagpapahayag ng opinyon. Tahimik na umuunlad. Zhengji, ano sa tingin mo, sino sa mga base na ito ang makakaligtas sa huli? Lahat ay makakaya. Manggagaway na relihiyon. Dakilang Li. Hilagang manggagawa. Maraming kaaway sa labas. Kung tayo ay mag-aaway sa loob, talagang magiging katawa-tawa iyon. Kaya't, kailangan ng isang tao na mag-ugnay sa kanila lahat. Si Wang Mang ay medyo bagay. Magsalita ng madiin. Matibay ang balat. Makakatakbo. At hindi pa mamamatay. Ay naku. Si Shai Huang. Si Gao Zhu. Sino ba ang nagbibirong ito? Nakahuli ba siya sa pakikinig? Nandyan lang siya palagi. Huwag kang magbiro. Pag-usapan na ang seryosong bagay. 5 lokasyon. Ilan ang kasalukuyang bilang ng tao? Sa Qinhan Mountain Villa sa Silangan, 9 na tao ngayon. Qin Shai Huang. Emperor Gao Zhu. Hu Hai. Liu Gong. Li Dan. Li Longji. Liu Yu. Hong Li. Maraming tao mula sa Silangan. Nagsimula ang Han. Kailangan ng mga tao. Sa timog, si Guang Wuxian Huang. Sa kasalukuyan, 8 tao. Liu Xiu. Liu Shan. Liu An. Li Zhu. Che Rong. Zhao Zhen. Wanyan Shuxu.
Wanyan Chenglin. Kanlurang hangganan kanlurang nayon ng demonyo. Sa kasalukuyan, 7 sila. Si Mai, Liuxi, Cao Mao, si Ma Xiao, Yang Guang, Yel Abaoji. Kanluraning hangganan. Kulang ang tao sa panig ni Cao Cao. Ngunit bawat isa sa kanila ay matitigas na karakter. Sa Bijikyuan Mountain, kasalukuyang 9 na tao. Liu Bi, Cao Rui, Chen Baxian, Kublai Khan, Zhu Yuanzhang, Zhu Qiu. Sa kasalukuyan, 13 tao ang nasa Midway Hidden Dragon Village. Liu Qi, Liu He, Cao Pi, Yuan Xu, Li Shimin, Li Zai, Zhao Kuangyin, Zhao Guangyu, Liu Aji, Zhu Zanji, Zhu Haokong. Silangan Siyam, Timog 8, Kanluran 7, Hilaga Siyam, Central 13. Isang kabuang 46 na tao. Wala pang 50. Hindi pa nagtagumpay ang revolusyon. Isara na ang mga karapatan ni Wang Mang sa pang-aasar. Matagal na dapat itong isinara. Timog. Wang Yin, Wang Tong, Dakila. Shaiyu, Wang Go, Shan Haibu, Bei, Wang Shu, Dakila. Wang Guo, sa gitna, Wang Rao, Dakila. Wang Guo, Wang, 5 lokasyon. Wang, 46 na tao. Wang Zhengji. Sabi mo, itong mga pulang tuldok. Sa huli, makakabuo ba sila ng isang piraso? Maulit din iyon balang araw. Sa wakas, nakahanap ng isang nayon. Si Mai. Nandito ka rin, gago. Ang swerte naman. Swerte. Nakawala ako mula sa mundo ng mga demonyo. Hinahabol ako sa daan. Sa wakas, nakahanap ako ng isang nayon para magpahinga. Ngunit nandito ka. Ako rin, tinutugis ako. Yung mga demonyo, tinugis ako ng 3 araw at 3 gabi. Ha ha ha. CJ, dahil nandito na tayo. Sama-sama na tayo sa gulo. Anyway, hindi ka rin makakatakas. Ha ha. Natawa si Haring Wei. Bakit pa ako tatakbo? Nakita ko na itong nayon. Walang tao nakatira. Sa susunod, magiging atin na ang lupaing ito. Pwede ba akong tumanggi? Mga Ginoo, saan kayo nanggaling? Ako si Cao Cao. Ito ang aking kasama. Si Mai, dumaan kami sa inyong lupa. Nais naming magpahinga muna. Sumunod, ang binatang si Cao ay matikas ang itsura. Hindi mukhang karaniwang tao lang. Sanang, pahintulutan silang tumigil muna. Kahit papaano, konti na lang din ang tao sa aming baryo. Mahal kong hari, ang nayon na ito, medyo kakaiba, walang duda. Saan ka nakakita ng normal na nayon? Puro mga kabataan, wala masyadong matatanda o mahihina. Mangyaring sumunod kayo sa akin. May 2 bakanting silid sa Xixiang. Si Haring Wei, hindi mo ba naiisip na kakaiba? Ang mga tao sa nayon na ito ay mayroong isang amoy na hindi maipaliwanag. Naramdaman ko na. Ito ay amoy ng demonyo. Amoy ng demonyo. Bakit ka pa nandito? Tira. Bakit hindi tayo titira? Kung gusto nilang patayin tayo, matagal na nilang nagawa. Ano naman kung tao? Sa lugar na ito, ang makaligtas ay isang kakayahan. Harry Wei, nagbago ka na. Lang naman, natuto ng makipirahan sa mga engkanto. Hindi pa natutulog ang 2 binata. Uminom muna ng tsaa. Ginoo Cao, hindi ka ba natatakot? Bakit ka matatakot? Natatakot akong maglagay ng lason. Magaling ang mata ni Ginoong Cao. Walang dahilan para mag-alala si Sanyang. Kung gusto ni Cao na saktan ka, hindi niya ito sasabihin ng direkta. Ano ang balak ni Ginoong Cao? Gusto ni Cao na makipagpalitan ng kaalaman kay Sanyang. Makipag-usap tayo ng maayos. Mamamatay ka. Tanggapin mo. Sa pagitan ng estado ng pagpapalakas ng buto at konsentrasyon, hindi mo ako matatalo. Sanyang, sumuko ka na. Ayaw kong masaktan ka. Gusto mo pa bang magpatuloy? Huwag na tayong maglaban. Sang Nona, sumuko ka na. Simula ngayong araw, ang Western Demon Village ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Cao. Handa ka bang? Sang Nona, nais kong gawing punong barangay si Ginoo Cao. Harry Wei, tapos na. Harry Wei, talaga bang makikipagsabuatan ka sa mga demonyo? Tumahimik ka. Mula ngayon, si Mai, ikaw ang pangalawang lider ng kanlurang nayon ng mga demonyo. Simula ngayon, nayon ng mga demonyo sa kanluran. Pagsasama ng tao at demonyo. Sama-samang tamasahin ang biyaya. Sama-samang harapin ang pagsubok. Pagbati sa punong barangay ng nayon ng mga demonyo sa kanluran. Pagbati sa punong barangay. Maaari bang hindi ako maging pangalawang leader, Harry Wei? Maaari.
Ayos lang ang pangatlong pinuno. Mas mabuti na lang ang pangalawang pinuno. Harry Wei, sigurado ka bang nandito si Emperor Xian? Sinasabi ng mapa na nandito siya. Walang mali dito. Pero ang nakikita sa mapa ay pulang tuldok. Hindi naman pulang tuldok si Emperor Xian. Patay na siya. Ang bangkay ay itinuturing na pula. Harry Wei, may plano ako. Magpapanggap tayong mga manggagawa para makapasok. Pagkatapos ay hahanapin si Xiandi. Hihi. Songda, sundin ko ngayon ang sinasabi mo. Sige na. Tumigil ka. Kayo dalawa, bagong dating kayo. Hihi. Ginoo. Mga kapatid ko, tumakas kami sa tagutom. Gusto nang makakuha ng pagkain. Pumasok ka at magtrabaho. Kung tamad ka, may panggising na latigo. Maganda ang pagganap. Siyempre, noong panahon ko, tumahimik ka, humanap ng tao. Doon. Sa sulok na yun. Si Emperor Xian ba yun? Parang hindi naman. Na-rape ng ganito. Malabo namang maging ganito. Tubig. Tubig. Hindi pa natatapos ang uling ngayon. Bawal kumain. 2. Kaliwa ako, kanan ka. Bilangin hanggang 3. Nasa kamay ang susi. Sino kayo? Aking ministro Cao Cao. Narito ako upang iligtas kayo. Cao, mahal na ministro Cao. Talagang ikaw ito. Ako nga. Humihingi ako ng tawad sa pagka-late ng aking pagdating. Naway patawarin ang inyong kamahalan. Haring Kong, mas magaling pa ang acting mo kaysa sa akin. Tumahimik ka. Ito tao ko si Simayi. Pwede mo lang akong tawaging maliit na malaking kabayo. Sa kalagitnaan ng gabi, saan ka pupunta? Hindi ba siya yung inutil na yun? Paano? Makahanap ng kakampi. Bumukas ka. Ayaw kong pumatay. Ha ha ha. Patayin mo ako. Sa tingin mo. Ayaw nang inumin ang alak, mapipilitang uminom ng lasing. Nakita ba ng inyong kamahalan? Ito ang tunay na galing ni Ginoong Cao. Mula ngayon, susunod ka sa kanya at mag-enjoy ka. Oh, mahal na Ginoong Cao. Saan tayo pupunta? Sa isang ligtas na lugar. Huwag mag-alala, inyong kamahalan. Narito ako. Walang sinuman ang daring nasaktan ka. Napakahusay ni Cao Gong. Yung palo kanina. Tumahimik ka. Tapos na. Totoo na, tapos na talaga. Ito, hindi pa ako tapos sa buhay ko. Panahon na. Dalhin mo ang inutil na walang kwentang yan dito. Huwag mong hawakan ako. Ako ang emperador. Ako ang tunay na anak ng langit. Kayong mga engkanto at demonyo. Kiga, tulungan mo ako. Emperador. Hindi ka ang unang tunay na dragon na pinanday ko. At hindi ka rin ang huli. Mahal na Ginoo, maawa ka. May silbi pa ako. May silbi pa ako. Maaari kitang bigyan ng Emperor Pearl. Siya ang kaibigan ko. Siya rin ang emperador. Gawin niyo siyang alkimiko. Liu Hong, ikaw. Noon, hindi lang ako nalululong sa ingay at aliw. Pero ikaw, nawawala na ang mukha ng mga ninuno natin. Nakakatawa. Inilalantad mo ang iyong mga kasama. Ganyan ang tinatawag na emperador ng tao. Pero, nagbago na ako ng isip. Ganyan mong klase. Hindi ka karapat-dapat maging gamot. Hindi nagmamadali ang haring-hari, ang eunuch ang nagmamadali. Unahin ka ng lutuing. Hayaan mong mabuhay pa siya ng ilang araw. Ihulog mo na. Liu Hong. Hindi. Mayroon pa akong lihim. Little Emperor. Kaya pa ni Little Emperor. Talagang na. Susunod. Ako na. Huwag magmadali. Ang kaibigan mo. Hindi pa sapat ang bisa. Maghintay hanggang sa makumpleto ang 79 na araw. Dahil natural na ikaw ang susunod. Sa panahong ito, magandang pag-isipan mo kung ano-ano pang mga emperador na pwedeng ipalit sa iyong buhay. Zhengji. Kamakailan lang, laging nanginginig ang talukap ng mata. Ang kaliwang mata ay tanda ng kayamanan. Ang kanang mata ay tanda ng sakuna.
Yung kanang mata ko parang tumutunog na tambol. Siguradong hindi ito magandang balita. Liu Laosan, mas mabuti pa ang suntok kaysa sa nanginginig na talukap ng mata. Yung mga walang kwentang tao ng magic cult. Balang araw ay darating din sila. Sa halip na maghintay, mas mabuting ilatag ang lambat. 5 base, mga balang sa lubid. Ayos na. Nakakapagbigay ng lakas ang sinabi ni Zhengje. Walang pakialam sa mga demonyo at halimaw. Ang espada ng pamilya ni Lao Liu at ang kamao ng pamilya ni Lao Ying. Sapat na para sa kanila. Ha! Ikaw, ikalawang kapatid. Itong suntok na ito ay natutunan ko mula sa Golden Body Monkey King sa Ancient Beast Mountain. Nagawa na. Swerte naman. Itong galaw ko ay natutunan ko mula sa matandang oso. Subukan mo. Ah! Hahaha, ang saya. Si Lao Zhao. Kamakailan, hindi mapayapa ang bundok. Nagulat ang mga espiya. May ilang mga tao sa itim na balabal na may kahina-hinalang kilos. Sektang demonyo. Mukhang may malaking balak sila. Kung may isa, patayin ang isa. Kung may dalawa, patayin ang dalawa. Tama lang. Gagamitin ko ang kanilang mga buto para gilingin ang aking kamao. Ikaw, ikalawang ginoo. Ginoong Zhao. Tapos na ba kayo sa pag-ensayo? Subukan nyo ang bagong nilutong dalijinggang budauan ko. Siyempre. Pampalakas ng katawan. Hugh Sandua. Ito. Nakuha ko na ang puso mo. Lao Zhao. Di ba sinabi mong mag-ikot ka sa ilalim ng bundok kanina? Sige, sama-sama tayo. Mahalaga ang pag-ikot. Hugh Kanji. Itago mo ang mga elixir para sa sarili mo. Bakit ganito lagi? Kahapon, sinabi rin ni Aji na sumasakit ang tiyan niya. Siyempre, ayon sa sinaunang resipe ito ginawa. Nagdagdag lang ng 1 sangkap na 100 taong gulang na dragon essence. At 1,000 taong gulang na hishugu. Talagang nakakabuti sa katawan. Madalas ang galaw ng Magic Spirit Sect kamakailan. Naghahanap ng mga tao sa paligid natin. Katatapos lang dumating ng espiya. May 2 base sa kanlurang hangganan na inatake na. Mas matalas pa ang pang-amoy ng grupong ito kaysa sa aso. Siyang. Sandali. Gulo na. Hindi ko makontak si Li Longji, Siyang. Ipinapakita ng mapa ng maliit na emperador ang kanyang pulang tuldok. Nasa lokasyon ng dibisyon ng Magic Spirit Sect sa kanluran. Hindi kumikilos sa loob ng ilang araw. Tiyak na may nangyaring masama sa kanya. Dibisyon ng Magic Spirit Sect. Ang lugar na iyon ay pugad ng mga dragon at tigre. Yung mga nahuli noon, wala ni isa ang nakalabas ng mag-isa. Mang Jie, huwag kang magpadalos-dalos. Magplano tayo ng mabuti. Magplano ng mabuti. Pagkatapos ng pulong, baka si Jie ay maging abo na. Maliit na emperador. Palitan ng 10 perlas ng lupa. Kataas-taas ang kasanayan ng Tianlingjing. Itong pera ngayon ay ginastos ni Wang Mang ng buong puso. Mabilis na bumalik. Dalhin ang tao pabalik. Hintayin akong bumalik para sa salu-salo. Jage, magising ka. Sasamahan kita palabas. Mang, ikaw ba yan? Hindi ba ako nananaginip? Hawak mo ng mahigpit si Jage. Nang dumating ako, nag-iisa. Babalik din akong nag-iisa. Mali. Bumalik tayong 2. Hindi ito talo sa negosyo. Ulat. Ulat kay Zhengje. Nadala na. Medyo mabigat. JJ, huwag kang gumalaw. Nasa ligtas ka na. Dito ang bahay ko. May gamot si tatay. Kukunin ko na. Humiga ka muna. Ayos lang. Zhengje, kanina ay pinuri mo ako. Ay naku, namumulaklak na ang puno ng bakal. Wala nang masyadong problema si JJ. Nakakalakad at nakakapagsayaw na siya. Ngunit sabi ni Zhengje, nasaktan ng masamang enerhiya ng Demon Spirit Cult ang kanyang pundasyon. Kailangan niyang magpahinga ng kaunti. Sapat ang espiritu sa Xiyin Dandazai. Sinabi rin ni Erlang na hayaan siyang pumunta roon para magpagaling. Nakahanda na ang karwahe. Bukas na tayo aalis. Sisi Mai, kagabi nag-usap kayo sa loob ng iyong tolda. Ano na namang masamang ideya ang ibinibigay mo sa aking ninuno? Maling-mali ang sinasabi mo, Ginoo. Nakikipag-usap lang ako sa boss tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa kanlurang hangganan. Anong masamang ideya ito?
Pero ikaw, Ginoo, ang sobrang nagagalit. Hindi ka natulog ng maayos kagabi. Narinig ko ng malinaw ang lahat kagabi sa labas ng tolda. Sabi mo, ang mga lobo sa kanluran ay nakapaligid. Kailangan nating gumamit ng ibang tao para patayin. Sino ang tinutukoy mong tao? Sino ang dapat patayin? Halimaw, hindi mo lang naiintindihan ito. Sa lugar na ito sa kanluran, lahat gustong maging espada. Lahat natatakot maging biktima. Tungkol sa kung sino ang papatayin. Bakit kailangang magmadali ka, Halimaw? Kapag dumating na ang sakuna, malalaman mo rin. Pero maipapangako ko sa'yo, Halimaw. Hindi kasama ang iyong ninuno sa listahan ng mga pinatay. Sana nga. Kung hindi, huwag kang magpanggap na inosente dito. Walang sinuman sa pamilya Sima na may mabuting intensyon. Kung magtatangka kang saktan ang aking ninuno sa likod, ako, si Kaumao, ang unang hindi magpapatawad sa iyo. Magandang tapang, Ginoo. Ngunit dito sa kanlurang hangganan, nakakain ng tao at hindi nag-iiwan ng buto. Hindi sapat ang may ambisyon lamang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magreklamo sa boss. Ngunit bago ka magreklamo, mas mabuting isipin mo muna. Sino ang nagbigay ng ideya sa huling pagsalakay sa sekta ng mga demonyo? At sino ang nagbigay daan sa ating ligtas na pag-alis? Darating ang araw. Ako mismo ang magpapakita ng tunay mong mukha. Yung batang yun naman, muling naghahanap ng gulo sa'yo. Ilang beses na ba ito? Bata pa, puno ng sigla. Walang problema. Maganda na may tapang ang kabataan. Kung araw-araw siyang nakangiti sa akin, mas lalo pa akong hindi makakatulog. Walang dapat ipag-alala ang boss. Itong batang ito, hindi ko maintindihan ang mga plano ng mga lalaking ito. Pero si Iman, itong si Ginoong Sima, hindi mo ba sinabi noong huli kang nalasing, na siya ang pinakamagaling sa pagpanumpa sa Luoshi? Bakit nandyan pa siya araw-araw? Hipag. Lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Ako, si Simayi, ay laging tapat sa aking salita. 3 anak na babae. Huwag manakit sa mukha. Bakit ikaw lang ang nagbubulgar ng mga lihim? Ngunit tama ka. Tungkol sa paraan ng paggamit ng tao. Tiwala sa tao. Tiwala sa tao rin. Ito ang tunay na paraan sa panahon ng kaguluhan. Ginoo Sima, mag-usap tayo sa seryosong bagay. Yung tungkol sa mga dragon sa West Sea na pinakiusapan mong alamin. Kamakailan lang ay may mga balita na. Parang nasa loob ng palasyo ng mga dragon sa Neji. Kung talagang may mangyayari, para sa ating nayon ng mga demonyo, ito ba'y biyaya o sumpa? Ay hindi patiyak, ang batang kao. Si Sun Quan, pangkat ng mga dragon. Lumalawak na ang larong ito. Dinala ng hari ng Wei ang mga tagapayo sa gitna ng gabi. May alak at pagkain. Tila hindi lang ito para sa muling pag-uusap. Mabilis magsalita ang pamangkin ni Sun. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ikaw ay nag-aral ng mabuti sa lahi ng dragon sa kanlurang dagat sa loob ng 2 taon. Ngayon, malaki ang iyong pag-unlad. Balak mo bang bumalik sa dating lupain ng Donggu at muling bumangon? Mas mabuting manatili ka dito sa aking nayon ng mga demonyo at makisama sa amin. Songmu, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakatingin na sa atin ang lahi ng mga dragon sa kanlurang dagat. Sa loob ng 2 taon na nandyan ka sa palasyo ng mga dragon, mas alam mo ang kanilang lakas kaysa sa akin. Ang pag-iiwan sa akin ay makakatulong din sa iyo. Lakas ng lahi ng mga dragon. Maliwanag ang sitwasyon. Ngunit dahil dito, kaya ako'y naglakas loob na makipag-usap sa iyo tungkol sa mga kondisyon. Haring Wei, marami kang magigiting na mandirigma. Ngunit ako lamang ang nakakaalam. Ng digmaan sa tubig. Ito ang halaga. Hindi naman ito labis, di ba? Talagang hindi maliit ang teritoryo ng hari ng Wei. Ngunit, ang isang plano ay isa ring makapangyarihang pinuno. Paano siya basta-basta susuko sa iba? Maaari mo bang ipakita ang halaga na makakapagpasigla sa akin? Mahal na pamangkin ni Sun, basta't handa kang manatili. Ako si Cao Cao, nanunumpa ako dito. Lahat ng yaman ng nayon ng kanlurang demonyo ay ibabahagi ko sa iyo. Kapag nakuha na ang palasyo ng dragon sa silangang dagat, hahatiin natin ang mundo. Tama na ang usapan ni Zongmu. Ngunit walang ebidensya. Kailangan kong subukan ang iyong kakayahan. Halika, hugutin mo ang iyong espada. Tingnan natin kung anong natutunan mo sa Dragon Palace nitong 2 taon. Sa totoo lang, ano ang mga natutunan mo? Mukhang sinusubukan ni King Wei ang iyong kakayahan. Maganda rin. Ang espada ay kumikilala sa nagmamay-ari nito. Matagal na rin hindi nakatagpo si Zidian ng kalaban. Sapat na ang pagtapos na may respeto. Naway maawa ang hari ng Wei. Magandang estilo ng espada. Hindi pa matanda ang mahalagang espada ng hari ng Wei. Nakamamangha. Ha ha ha. Napakabuti. Songmu, mula sa araw na ito, ikaw ang ikatlong pinuno ng aming Xiao Village. Lahat ng usaping pandagat ay sa iyo na ang kapangyarihan. Songda, mayroon ka bang nais idagdag? Ang boss ay marunong makilala ng mga tao. Wala akong pagtutol dito. Si General Son ay isang batang bayani.
Siya ang mamumuno sa hukbong pandagat. Tunay na isang malaking biyaya para sa amin ang pagkakataong ito. Ngunit si General Son ay bagong salta lamang. Kaya hindi pa siya pamilyar sa iba't ibang puwersa sa kanluran. Ako'y buong loob na humihiling. Napansamantalang pamahalaan ko ang logistics ni General Son para makapag-focus siya sa paglaban sa harap. Isinasaalang-alang ni Ginoong Sima ay napakabuti. Ngunit, mahalaga ang bilis sa paglipat ng mga puwersa ng tubig. Kung may dagdag na proseso sa logistics, maaaring mawalan tayo ng pagkakataon sa laban. Naiintindihan ko ang magandang intensyon ng Ginoo. Nakuha ko ang mensahe. Sige na. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa logistics mamaya. Ngayon ay hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga opisyal na bagay. Basta pagkakaibigan. Tao, magdala ng alak. Songda, ano sa tingin mo? Talagang nagpakumbaba si Son? O nag-aakto lang siya sa akin? 7 bahagi totoo. 3 minutong pahinga. Maari itong gamitin. Ngunit huwag lubos na pagkatiwalaan. Boss, tingnan mo ito. Ito ang lihim na ulat na nakuha ko mula sa mga espiya sa kanlurang dagat. May mga pagbabago sa lahi ng dragon sa kanlurang dagat. Tungkol sa kapalaran ni Sun Quan. Marahil, nasa ito ang sagot. Ay naku, nasaan na naman ang ikalawang prinsipe? Dali. Maghanap pa ulit. Agad na tawag ng prinsipe ng dragon. Hindi pwedeng maantala. Ilang beses na ba ito nangyari? Tuwing tinatawag ng prinsipe ng dragon, tumakbo siya ng mas mabilis pa sa kuneho sa dagat. Ang matandang lingkod na ito, balang araw ay mawawala ng lakas sa gitna ng mga korales. Ika-10 prinsipe. Nagtatago ka na naman. Naghihintay na ang prinsipe ng kalahating oras. Ay naku, ang matandang ministro na ito parang pagong. Balang araw, mapipilitan kayong mag-withdraw ng mas mabilis. Ay, hindi rin mapayapa ang sa silangang dagat. Narinig kong bumaba ang banal na berhen na si Ning Xuang. Hanggang ngayon ay hindi pa bumalik ang mga dragon sa mundong ito. Walang isa mang nagbibigay ng kapayapaan. Mas matibay pa rin ang shell ng matandang ministro. Nadala ito ng 1,000 taon. Siyang pinakamaasahan. Prinsipe, huwag magalit. Nahanap na. 10 prinsipe. Darating na agad. Nasaan ang tao? Naghintay na ang prinsipe ng kalahating oras. Matandang pagong. Kung hindi mo na maibabalik ang tao, ay mag-isa ka nang humarap sa parusa. Nagpadala ng liham ang Panginoong Dragon. Sinasabi na ang taong may apelyidong Kao ay napapaligiran ng mga tao na may diwa ng emperador. Ang ibig sabihin ng Panginoong Dragon ay maghintay muna. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Sa wakas, tayo at si Ning Xuang dyan ng silangang dagat ay kailangang magtulungan sa paghawak ng malaking usaping iyon. Songmu, sa kanlurang dagat, simula ngayon, ay ibinibigay ko na sa iyo. Hindi kita bibigyan. Ama, nakatuklas na ang scout. Tiyak na si Ji Feng, ang prinsipe ng Dali, ang dumating. Hindi maraming kasamang dala, pero hindi parang basta-basta lang dumaan. Dumaan lang. Sa liblib na lugar ng Nine Turns Mountain. Kailan naging puok pasyalan ng prinsipe ng Dali para maglakad-lakad? Dumating na, kaya't dapat tayong makontento. Buksan mo. Ngunit hayaan lamang si Ji Feng at ang kanyang malapit na gwardiya na pumasok. Ang iba ay lahat napipigilan sa labas ng kampo. Nakatagong dragon. Ang pangalang ito. Ang pagtanggap ay matapang. Ang hindi ko lang alam, nasaan kaya ang dragon? Malugod na tinatanggap ang Prinsipe Dali. Sa Hidden Dragon Village, ang mga damo ay namumukod tangi. Ngunit simple lang ang kabundukan. Simpleng pagkain at inumin. Baka mapabayaan namin ang inyong kabutihan, Prinsipe. Matagal na akong naririnig na ang Nine Curves Mountain Hidden Dragon Village ay tago ang mga dragon at nakatago ang mga tigre. Ngayon lang ako nakakita. Tunay ngang hindi pangkaraniwan ang aura niya. Di ko lang alam kung tunay na dragon siya. Oh, isang bagay sa lawa. May isa pa akong dalang layunin sa pagpunta dito. May isa pa akong gustong gawin. Narinig ko na ang Isi-Dent Z ay nakipaglaban sa Isi-Dent Geo 6 na buwan na ang nakalipas. At nagtagumpay na pumatay sa tagapagtanggol ng Isi-Dent Geo. Na nagbigay ng takot sa lahat. Ako ay labis na nagtataka. Sa inyo, mga bayani ng Jianghu, kung paano kayo nakaligtas. Sa ganitong matinding sitwasyon, nagbibiro ka, mahal na Ginoo. Kami mga lalaking galing sa bundok, wala namang sikreto. Wala nang iba kundi ipagkatiwala ang likod sa mga taong mapagkakatiwalaan. Handang makipaglaban hanggang kamatayan ang mga kapatid ko. Ako, si Li Shimin, sasamahan sila hanggang sa huling sandali. Ang galing mo magsalita, mga kapatid na nakatabi-tabi. Mas mabuti pa ito kaysa sa mga intriga sa palasyo. Ginoong Li, ikaw, isang ligaw na tao mula sa bundok. Talagang naiinggit ako sa iyo. Ano bang pinagsasabi mong Yinlong Zai? Ako si Han Shan ng Tushangmen. Narinig kong sikat na sikat kayo kamakailan. Sino ba ang pinuno na Li? Lumabas. Subukan mo ang ilang galaw. Mukhang dumating ako sa tamang oras.
Nasaksihan ko ang magandang palabas. Walang kailangan alalahanin si Ginoong Lee. Isipin mo na lang na ako'y isang manonood. Yung kanina, naging kampante ako. CJ. Ang estilo ng espada ni Ginoong Han ay malakas at puno ng kapangyarihan. Sa loob ng ilang taon, baka hindi na ako makasabay. Ngunit sa mga nakaraang taon, hindi mo pa rin kayang talunin ang bakal na ito. Nakatama ka sa bakal. Sadyang bulag ako sa katotohanan. Tagapangulo, matagal ko ng kaibigan ang taong ito. Sa hinaharap, ang templo ng pagsugpo sa pagkamatay ay nasa paligid ng siyam na kurba na bundok. Hindi kailanman magsasalita ng masama tungkol sa Hidden Dragon Village. Magaling ang tagapangulo. Kaninang nakita ko ang laban, ang mga kamao at paa ng tagapangulo ay nagpaalala sa akin ng isang tao. Ang pangalawang pinuno ng Yin Yang Gate, si Han Shan. Nakaengkwentro na kayo. Ang Yin Yang Gate ay ang bantay ng royal na pamilya ng Dali. Pangalawang pinuno Han. Isa pa, siya ay isang makapangyarihang tao sa Shengyun Realm. Ako ay isang simpleng tao mula sa bundok. Kaya't hindi ko siya nakilala. Bakit po kayo nagdududa, mahal na Ginoo? Magtanong lang. Huwag mag-alala, Ginoong Lee. Nakakahiya nga. Sa pagkakataong ito, ako'y nag-inspeksyon sa Linzhou. Mayroon pang hindi ka nais-nais na bagay. Ang korte ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga talentadong tao. Dahil ang Yinlong Village ay may ganitong kakayahan. Bakit hindi sila lumabas? Magsilbi para sa aking dakilang Lee. Posisyon. Lupain. Maaari kong ipaglaban ito para sa iyo sa harap ng ama ng imperyo. Mahal na Ginoo, napakalaki ng iyong kabaitan. Ako'y labis na nagulat sa iyong pabor. Ngunit tungkol sa Yinlong Village, ito ay puno ng mga tao na sanay sa malayang pamumuhay. Hindi makatiis sa mga limitasyon ng opisina. Ang bundok ay puno ng mga hindi natapos na gawain. Patawad, hindi ko magagawa iyon. Ngunit huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Dahil ang Yinlong Zhai ay nasa ilalim ng pamahalaan ng Linzhou. Tiyak na susunod kami sa batas. Hindi kami magdudulot ng gulo sa korte. Kung ganon, hindi ko napipilitin pa. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan ko pang magpunta sa susunod na lugar para magmasid. AECA. Hanggang sa muli. Paalam. Lion and Zhai. Li Renan. Sayong may apelidong Zhao. Hindi pinalampas. Kailangan kong malaman ang lahat ng kanilang sikreto. Sabihin kay Haring Ama, dito sa Linzhou. Mas kawili-wili kaysa sa inaasahan ko. Kapatid na pangalawa, bakit hindi mo ako pinayagan kanina na kumilos? Yung may apelid na G, tiyak na nandito siya para alamin ang ating sitwasyon. At yung si Han Shan, kilala mo siya, di ba? Siya nga ang nagkunwaring taga-Tuxian Men noong araw para makipagkumpetensya. Bakit mo sinabing hindi mo siya kilala? Dahil kilala ko siya. Kaya hindi ko siya pwedeng hayaan na malaman na kilala ko rin siya. Lao Zhao. Si Ji Feng ay ang prinsip. Dumating siya ngayon. Gusto lang niyang makita kung anong klase tayo. Habang mas nagmamadali ka, mas lalong iisipin niya na tayo ay mga bastos na maaaring mapikon. Ano ang gusto niyang makita? Hindi namin ibibigay kahit ano. CJ. Sabi ni Kuya na huwag na siyang pukpukin. Kaya hindi na namin siya pinukpok. Pero si Ji Feng, yung huling mga sinabi niya may halong panlalait at panunukso. Parang tinutuligsan niya kami. Alam niya na hindi kami pamilyar sa pinagmulan namin. Ji Feng. Yin Yang na pinto. Korte. Ang larong ito ay lumalaki na. Ikalawang kuya, nakatayo ka na dito ng kalahating oras. Hindi ba sumasakit ang leg mo? Narito na. Ikaw, ikalawang kapatid. Lumipat ka sa kaliwa. Bakit? Nakaharang ka sa akin. Bibilangin ko kung ilan. Isang hindi sapat. Zanji. Yung sibat na ibinigay ng tatay mo. Ngayon ay makikita na ang dugo. Naghihintay lang ako, tito. Puno. Kailangan bang tumunog ng tambol ang pagtitipon? Walang kailangan tunog. Nandyan na sila. Ikalawang kapatid. Magbigay ka ng ilang salita. Walang anuman. Sa laban na ito, hindi para sa mundo, kundi para sa mga kapatid na pumanaw. Boscow. Yinlong Village. Nakatanggap na rin ng balita si Zhengje. Dito sa inyo, West. Delikado, alam ko na. Longxi. Sapat ang tao sa Longxi. Kexi. Walang kailangan ng suporta sa Kexi. Sa Longzhai, walang kailangan ng suporta sa Nayon. Yinlong. Tulungan mo akong iparating kay Zhengje ang mensahe. Aman. Nangangatal ang kamay mo. Hindi nanginginig. Yung lupa ang umiuga. Marami sila. Ganito ka rin nagsabi noong nakaraan. Nung nakaraan, niloloko lang kita.
Ngayon, totoo na ito. Muling nag-transform si Sanyang. Tumayo na kayo, sabi ni Idaw pagkatapos nitong laban. Kain tayo ng hotpot sa buong baryo. Hotpot? Anong klaseng hotpot? Ilabas ang mga batong pang-estratehiya na itinatago ng bawat bahay. Pagbalik ninyo, mainit pa ang kanin sa kawali. Kailan kaya nagkaroon ng ganitong dami ng tao noong huli? Chibi. Iba yun. Noong nakaraan, ako ang nagsunog sa iba. Ngayon naman, ako naman ang sinusunog ng iba. Matandang tuso. Patay na ba siya? Hindi patay. Pero nagbibilang. Ano ang binibilang? Bilangin kung ilan sila. Sige, bilangin natin kung ilan ang kailangan nating patayin para makabawi. Nakapagbilang na ako. Dapat mas marami kang patayin. Ako, mas kaunti ang patayin ko. Dahil ikaw ang boss. Ako ang empleyado. Walang empleyado na mas nagsusumikap kaysa sa boss. Bakit naman? Sino? Cao Mengde. Ngayon. Cao Mengde. Sapat ba ang tao? Sapat na. Kayo ba? Sapat din. Lao Zhao. Lao Zai. Pagkatapos ng laban na ito, mag-inuman tayo. Tawagin ang mga patay. Ika-4. Puno ng nayon. Ang grupong ito ng mga itim na balat ay walang katapusan. Tumahimik ka at bilangin na lang. Sino bang nag-utos sa'yo na magbilang? Si Lao Zhao. Kakulangan sa kanang bahagi. Punuan na. Hindi pa buo ang katawan. At nagtatangkang harangan ang daan ko. Kaya mo bang harangan? Malalaman mo lang kapag sinubukan. Ikalawang kuya. Tiyakin mong kayanin mo. Putang ina. Bakit hindi matapos-tapos ang grupong ito ng mga itim na balat? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong makita ko. Gaano katigas ang iyong mga buto? Hindi ito tungkol sa tigas. Ito ay kung kaya mo bang harapin. Lahat sila ay ligtas na nakatakas. Patayin mo na. Lilang. Tungkol sa paggawa ng tsaa. Hindi na kita matutulungan pa. Lilang. Medyo inaantok na ako. Mainit pa ang tsaa. Sa ikatlong kalan sa kusina. Kailangan mong alalahanin uminom. Huwag hayaang lumamig. Huwag hayaang lumamig. Hintayin mong bumangon ka para uminom. Hati-hating shadow killing formation. 600 ang sabay-sabay lalabas. Kahit ang Mirror of the Immortal Soul ay kailangang mahuli. Ikaw ay baguhan pa lang sa Golden Body. Ano ka ba talaga? Ginoong Li. Nakarating na po ako, huli na. Ginoong Lingchen. Malugod na tinatanggap ang iyong pagbabalik. Lilang. Magpakulo ng tsaa. Haha. Isang hito. Huwag mong harangin ang daan ko. Sangsanang. Ang kanyang buhay. Anong panggagalingan mo? Mamatay ka na. Ganito lang.
pagpapasya ng langit at lupa. Kayo hindi naman ganyan. Dahil nandito na. Isang buhay para sa isang buhay. Purple Thunderbolt. Sama-sama kayong ilibing kasama ko. Makasalanang alagad. Nagmamalakas loob pang gamitin ang pangalan ng daan. Parusa ng langit. Tama na, wag nang manakit. Nagliligtas siya ng tao. Mengzi, tandaan mong pumunta sa Xayanling Realm para iligtas ako. May utang ka pa sa akin na isang Spirit Stone. Sabihin mo na, may nakuha ka na bang impormasyon? Lolo, may hindi tama sa Han. Yung mga emperador, hindi lang sila mga emperador. Bawat isa sa kanila ay may kakaibang kapangyarihan. Ang kanilang pag-unlad ay napakabilis, hindi ka pani-paniwala. Kamakailan lang may ipinadalang mensahe. Sabi sa kanlurang na yon ng mga demonyo, may liwanag na umabot sa langit. Hindi ito katulad ng mga karaniwang mahika. Naaalinlangan ako. May mas malakas na puwersa sa likod nila. Tama ang sinasabi mo. At yung puwersang yun. Nakita ko na sa mundo ng mga espiritu. Hindi yun karaniwang bagay sa mundo ng mga espiritu. Nakita mo ba? Halos nawasak ang pundasyon ng aking dao. Sa mundo ng mga Diyos, ang mga tao ay parang mga langgam. Sa likod ng mga emperador, nakatayo ang hindi kapangyarihan ng mundong mortal. Iyon. Ano iyon? Isang uri ng... Kahit ang mga pinakamalakas sa mundo ng mga Diyos, ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Nagsasama-sama na sila. Mabilis nilang sisimulan ang pag-atake sa mundo ng tao. At ang aming pamilya Gigi. Ang una nilang target. Na kailangang linisin. Kailangan nating pigilan sila. Kung hindi, ang walang hanggang pamana ng pamilya G ay masisira sa isang iglap. Laolu, ang ipinangako ko sa'yo, tiyak na gagawin ko. Magtiis ka pa sa bilangguan ng ilang araw. Huwag kang mamatay agad. Fu Chayan. Yung mga kaibigan mong mortal, parang nag-ipon ng lakas. Darating sila para iligtas ka. Isang pangkat ng mga insekto sa mundo ng mortal. Akala nila makakalipad sila pataas at magiging walang katapat. Nakakaawa ako para sa'yo. Hindi pa nila napapabagsak kahit isang pinto sa langit sa mundo ng mga engkanto. Mas maganda sigurong magdala kayo ng mas maraming tao. Ang pangalan niya ay Wang Mang. Isa siyang baliw. May utang siyang isang espiritual na bato at hindi pa nagbabayad. Para lang hindi magbayad. Kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Ku. Mangzi, huwag kang dumating masyadong mabilis. Magsanay ka muna ng mabuti. Komportable ako dito. Laolu, huwag kang mamatay. Utang ko sa'yo ang espiritual na bato. Hindi ko pa nababayaran.